Dear Kuya Rex, itago mo na lang ako sa pangalang Jasper. 20 taong gulang na sa ngayon at ako'y isang criminology graduate mula sa aming lalawigan dito sa Tarlac. Sa ngayon nagsasanay ako para maging isang ganap na pulis at habang naghihintay sa aking oath-taking, naisipan kong ibahagi sa iyo ang isang kabanata ng aking buhay na hindi ko makakalimutan. Isang karanasang ganap nung ako'y nasa kolehiyo pa lamang. Simulat sa pool, alam ko sa aking sarili na babae ang aking gusto. Mula pagkabata, ang mga crush ko ay palaging babae. Noong high school, ilang beses na rin ako nagkaroon ng girlfriend. Sa totoo lang, Kuya Rex, hindi ko inaakala na darating ang araw na makakaramdam ako ng pagkahumaling o di kaya magkaroon ng karanasan sa kapwa kong lalaki. Pero ang buhay ay talagang puno ng mga sorpresa at hindi mo rin masasabi kung kailan darating ang talagang para sa'yo. Nagsimula ang lahat ng maging magkaklase kami ni Gabriel noong first year college pa lang. Parehong-pareho kaming mahilig sa basketball at pareho kaming nagre-recruit bilang varsity players ng aming pampublikong universidad sa lungsod. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Sa loob ng locker room, normal lang sa amin na makita ang isa't isa na walang damit. Madalas, sabay kaming maligo pagkatapos ng ensayo at wala naman akong naramdamang kakaiba noon. Para sa akin, bahagi lang yun ng buhay atletiko. Walang malisya, walang halong libog. Habang lumalipas ang taon, nanatili kaming magkaklase ni Gabriel. Dahil doon, lalo kaming naging malapit. Kasama ko siya sa lahat, mula sa mga group projects hanggang sa mga gala, inuman at mga overnight practice. Napansin ko lang, palagi siyang nakadikit sa akin. Lagi siyang nakaakbay at kung saan-saan man ako pumunta, nariyan siya sa tabi ko. Minsan tinatawanan na lang kami ng aming mga kaklase at tinatawag kaming magkampal. Hindi ko naman ito binigyan ng mali siya. Sanay na ako sa kanya bilang kaibigan. Pero may mga sandali, lalo kapag pagod na kami sa training at walang aming coach, bigla na lang siyang lalapit sa likod ko at isubsob ang kanyang ulo sa aking balikat. Minsan humihinga siya ng malalim at nagbubulong. Ang pagod, tol. Kaya pa ba natin to? Sa sobrang lapit niya, ramdam ko ang init ng kanyang hininga at sa aking leeg at balikat. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya ito o sadyang ganun lang talaga siya kapag pagod. Pero sa totoo lang, kahit papaano, komportable ako at hindi ko ito pinapansin. Isang araw, biglang na-cancela ang training namin dahil sa malakas na ulan. Inaya niya ako na tumambay sa kanilang apartment sa Taft Avenue sa Maynila. Pumayag ako dahil palagi rin naman akong pumupunta doon. Pagdating namin, nag-order muna kami ng pizza at kumain. At habang nagkukwentuhan sa mga plano namin sa buhay, maya-maya, inaya niya akong manood ng movie sa kanyang laptop. Akala ko noon film or comedy. Pero nagulat na lang ako nang malaman na movie pala ang pinapanood niya. Ano yun, Gabriel? Tanong ko. Medyo natatawa ko. Wala, trip lang. Sabay na, sabi niya habang pinatay ang ilaw at inayos ang kanyang laptop. Sumabay ako sa panonood at sa umpisa, tawa lang kami ng tawa at nagbibiruan pa. Pero habang tumatagal, naging seryoso na ang aming mga mukha. Bigla, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang shorts at nagsimulang magsarili. Tiningnan niya ako at ngumiti. Sabay tayo, tol. Wala mali siya. Parehas lang tayo ng pangangailangan. Para akong napatulala, pero dahil sa init ng pinapanood namin at tahimik na paligid, napangiti na ako at sumabay. Sa isip-isip ko, normal lang naman siguro ito. Parehong lalaki naman kami at matagal na kaming walang girlfriend. Walang mali siya.
Walang halong anuman, gaya ng sinabi ko sa sarili ko. Nang makaraos na kami, tawa ulit kami ng malakas. Parang wala lang. Ang lakas ng tama natin, no? Biro ko sa kanya. Tumawa lang siya at tumayo para maghugas. Pero pagkatapos nun, naging madalas na ang ganong gawain tuwing magkasama kami sa kanyang apartment. Minsan pagkatapos ng panonood, magkukwentuhan kami tungkol sa buhay, sa pamilya at sa mga pangarap. Doon ko lalong nakilala si Gabriel. Isang mabait na kaibigan, masipag na estudyante at tapat na kasama. Minsan nag-open up siya tungkol sa mga problema niya sa kanyang pamilya at ako ang kanyang pinagkakatiwalaan. Hanggang sa isang gabi, pareho kaming nagpapaligaya nang bigla niyang sinabi, "Jasper, mas maganda kung tulungan natin ang isa't isa. Pareho naman tayong lalaki. Walang mawawala, di ba?" Bigla akong natigilan, Kuya Rex. Kinabahan ako ng mga panahong iyon, pero bago pa man ako makapag-isip ng malinaw, hinawakan na niya ako at sa gitna ng dilim at katahimikan ng kanyang kwarto, nadala ako. Nadala sa haplos at sa init ng pagnanasang hindi ko maipapaliwanag. Parehong matagal na kaming walang girlfriend at sa mga sandaling iyon, parang nagkakaintindihan kami nang hindi na kailangan ng magsalita. Pagkatapos nun, naging mas malalim ang aming relasyon. Hindi ko alam kung paano to i-describe, Kuya Rex. Hindi naman kami naging magkasintahan, pero may connection na hindi ko maikakaila at hindi ko maipapaliwanag, hindi ko masasabi kung ano. Minsan pagkatapos ng ensayo, imbes na umuwi, kaagad magkita kami sa kanyang apartment. Doon magkukwentuhan, manonood ng pelikula, magsasalo sa mga saloobin, at oo, madalas nauuwi sa pagtata. May isang gabi na hindi ko malilimutan, Kuya Rex. Pagkatapos ng aming gawain, bigla siyang naging seryoso. "Jasper, alam mo ba kung bakit kita palaging nilalapitan?" Tanong niya. "Bakit?" Tanong ko. "Kasi komportable ako sa iyo eh. Gusto kitang protektahan at gusto kitang makasama," sabi niya. Tumawa ako. Akala ko ba ako ang team captain? Ako ang dapat magpoprotekta sa iyo? Ngumiti lang siya. Pero alam namin sa sarili namin na hindi ito panghabang buhay. Pagkatapos ng graduation, umuwi si Gabriel sa kanilang lalawigan sa Cebu para magtrabaho at tulungan ang kanyang pamilya. Ako naman nagpatuloy sa pagsasanay para maging pulis dito sa Maynila. Minsan nagkakausap pa rin kami sa social media pero bihira na. Parang hanggang doon na lang talaga. Ngayon, Kuya Rex, kapag mag-isa ako ay inaalala ko ang mga nakaraan, hindi ko maiwasang mapangiti at malungkot. May mga taong pumapasok sa isip ko. Ano kaya kung nagkatuluyan kami? O bakit kaya nangyari yon? Pero wala akong magagawa. Bahagi iyon ng aking buhay at tinatanggap ko na. Salamat sa pagbasa, Kuya Rex, sa aking maikling kwento sa buhay at sa pag-ibig. Hanggang dito na lang, lubos na nagpapasalamat at kumagalang, Jasper. Maraming salamat, Jasper, sa pagbabahagi ng iyong kwento tungkol sa buhay at pag-ibig. Sa ating mga solid listeners, kung gusto niyo magbigay ng comment o tugon para kay Jasper, maaari kayong mag-iwan ng comment dito sa ating comment section para mabasa niya. At kung gusto niyo mag-send sa amin sa iyong mga liham tungkol sa iyong karanasan sa pag-ibig, pwede kayong mag-send sa amin sa aming Facebook page at sa aming Gmail account na nakapin sa ating comment section. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang katahimikan hinahanap-hanap ko.
Kapag magulo ng mundo, ikaw ang katahimikang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na iyong dibdib. Ako'y sasalubungin. Nais kong sumipol na kapiling ka at sulyapin natin ang ating bukas. Ikaw lang, ikaw ang aking pahinga. Sa'yo ang aking gising hanggang sa pagtulog. Sa'yo umiikot ang aking mundo. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang katahimikan hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Laman ka ng bawat panalangin. Ikaw ang pahinga sa bawat saglit. Patungo sa'yo ang aking hinihiling, at isa lang ang sinasabi ng binti. Ako'y sasalubungin. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang katahimikan hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Sa isang sulyap mo lang, parang yakap mo na ako. At ang mundo'y gumagaan. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang katahimikan hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Laman ka ng bawat panalangin. Ikaw ang pahinga sa bawat saglit. Patungo sa'yo ang aking hinihiling, at isa lang ang sinasabi ng binti. Ako'y sasalubungin. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang katahimikan hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Sa isang sulyap mo lang, parang yakap mo na ako.